Mga kaibigan, ang daan na inyong tinatahak ay isang hakbang lamang ang lapad. Sa isang gilid ay isang matarik at matayog na bato na parang pader. Sa kabilang gilid naman, kapag tumingin ka pababa, isang nakakapangilabot na kalaliman na nakakapagpaikot ng ulo, isang maliit na pagkakamali, isang madulas na hakbang, tapos na, diretso kang mahuhulog ng 800 metro. Sa ganitong lugar, kahit isang ordinaryong tao ay natatakot na tumayo ng 2 minuto lamang. Pero ang kahanga-hanga ay, doon ay may mga taong hindi lang nabubuhay, kundi buong buo nilang itinayo ang kanilang buhay sa lugar na iyon. Araw-araw sa umaga, ang mga bata roon ay naglalakad sa parehong mapanganib na bangin patungo sa paaralan. Bitbit ang maliliit na bag sa likod, ginawang gawin na ang takot at patuloy na sumusulong. Ang mga magulang naman ay nagdadala sa likod ng sako ng bigas, gulay, gamot at inuming tubig habang naglalakad sa parehong daan. Kahit umulan, kahit malakas ang hangin, kahit bumagsak ang nyebe, hindi tumitigil ang buhay na iyon dahil para sa kanila, hindi na iyon takot. Iyon na ang kanilang normal na buhay. Sa atin, maaaring parang eksena sa sine ito, pero hindi. Ito ay totoong nangyayari sa ilang lugar sa mundong ito. Hanggang ngayon, maraming tao sa iba't ibang panig ng mundo ang naninirahan sa mga lugar na halos hindi maisip ng ating isip. May nagtayo ng bahay sa libu-libong talampakan, ang taas sa matarik na bangin. May naninirahan sa malalim na kuweba sa loob ng maraming henerasyon. May nakatira naman sa maliliit na baryo na lumulutang sa gitna ng karagatan. Para sa mga tagalabas, imposibleng-imposible ito. Pero para sa kanila, iyon ang kanilang mundo, iyon ang kanilang tahanan. Subalit may isang tanong na lumalabas sa isipan. Bakit hindi nila iwanan ang mga mapanganib na lugar na ito at lumipat na lang sa mas ligtas na mga lugar? Bakit patuloy pa rin nilang binubuhay ang buhay sa gitna ng ganitong kahirapan at takot? Malalim ang mga dahilan nito. Sa ilang lugar, pumunta ang mga tao sa bundok upang magtago mula sa mga kaaway. Sa ibang lugar naman, ang kalikasan, digmaan, kahirapan o kakulangan sa lupa ang nag-udyok sa kanila na manirahan doon. Ang iba naman ay sadyang pinili na manatili upang mapanatili ang kanilang tradisyon, kultura at pamumuhay ng kanilang mga ninuno. Para sa kanila, hindi lang iyon tirahan, iyon ang kanilang pagkakakilanlan. Ang mamuhay sa ganitong mga lugar ay parang araw-araw na digmaan sa kalikasan. Walang daan, malayo ang ospital, kakaunti ang kuryente at internet. Gayunpaman, nagdadamayan ang mga tao at nabubuhay ng malapit sa kalikasan. Kahit mas kaunti ang kaginhawahan kumpara sa mga nasa lungsod, madalas silang nagpapakita ng higit na tapang, tiyaga at determinasyon sa buhay. Para sa atin, ang ligtas na tahanan ay 4 na pader, kaginhawahan at katahimikan. Pero sa mundo, para sa iba, ang tahanan ay maaaring isang maliit na kahoy na kubo na nakabitin sa gilid ng bangin, isang batong kuweba na nakatago sa gitna ng mga bundok ng nyebe, o isang baryo sa bundok na anumang oras ay maaaring bumagsak. Gayunpaman, doon pa rin sila tumatawa, nagpapalaki ng mga anak at patuloy na isinasagawa ang kanilang buhay. Magandang araw, mga kaibigan. Ngayon ay ating alamin ang ilan sa mga pinakakakaiba, pinakamapanganib, ngunit isa ring pinakadakilang patunay ng lakas ng kalooban ng tao sa buong mundo. Hindi lang ito mga kakaibang lugar, kundi tunay na mga kwento kung paano umaangkop ang tao sa kahit anong kalagayan at patuloy na nabubuhay sa gitna ng hirap. Sa likod ng bawat lugar ay may takot, may pakikibaka, may kasaysayan at may buhay na hindi pa natin naiisip. Nagsisimula ang ating paglalakbay sa Barrio Atole sa Liangshan Mountains ng China. Kilala ito bilang Cliff Village. Mahigit 200 taon na ang nakalipas dahil sa digmaan ng mga tribo at sakit sa kapatagan, pumunta ang mga tao sa mataas at liblib na lugar na ito upang maghanap ng kanlungan. Sa 4,000 metro ang taas, 800 metro diretso pababa sa lambak, doon nila itinayo ang kanilang mga tahanan sa bangin. Isipin ninyo kung gaano kahirap ang buhay doon. Tuwing umaga, kailangan ng mga bata akyatin ang mga lusaw na hagdan na gawa sa lubid at alambre para makapasok sa paaralan. Ang ani ang ginawang tuyong karne, ang tubig. Lahat ay kailangang iakyat sa likod sa matarik na daan. Isang mali na hakbang ay kamatayan na. Ayon sa mga lokal na kwento, hindi bababa sa 8 tao ang namatay dahil dito. Gayunpaman, hindi sila tumigil dahil ang mataas na bangin na yon ang nagbigay sa kanila ng kumpletong kalayaan mula sa labas na mundo at espasyo upang mabuhay ayon sa kanilang sariling ritmo. Ang buhay doon ay umiikot sa paligid ng isang komunal na apoy. Hindi lang lutuan, kundi sentro rin ng kanilang buhay panlipunan.
Noong 2016, ang mga larawan ng mga batang akyat hagdan patungong paaralan ay nakakuha ng pansin ng buong mundo. Pagkatapos nito, nagpagawa ang gobyerno ng permanenteng bakal na hagdan na may malaking puhunan. Mahigit 2,000 baitang 300 metro ang taas. Sa panahong iyon, nagtala ito ng Guinness World Record. Subalit noong 2020, maraming pamilya ang lumipat na sa mga modernong apartment sa malapit. Ngayon, ilan na lamang 4 o 5 pamilya ang nananatili sa bangin at ayaw iwanan ang lupain ng kanilang mga ninuno. Ito ang nagpapaisip sa atin, ito ba ay progreso o ang katapusan ng isang sinaunang pamumuhay? Hindi lang sa China makikita ang ganitong buhay. Kumakalat ito sa iba't ibang sulok ng mundo. Isang kahangahangang halimbawa ay ang Kandovan Village sa Iran. Doon, hindi ordinaryong bahay ang itinayo ng mga tao. Direktang kinayod nila ang volcanic rock, tuff, at ginawang cono-shaped na mga kuweba. Ginawa ang mga kuwebang ito 7 siglo na ang nakalipas upang magtago sa pananakop ng mga Mongol. Hanggang ngayon, 6 hanggang 700 tao ang naninirahan pa rin doon. Ang batong pader ay natural na insulator. Malamig sa tag-init, mainit sa taglamig. Ang kanilang araw-araw ay puno ng gubat honey, walnuts at apricots. Habang maraming kuweba na ang naging tourist spot, ang Kandovan ay nananatiling tunay na nabubuhay na kuweba baryo. Ngayon ay pumunta tayo sa Pilipinas. Hindi, sa India, ang Phuktal Monastery sa Zanskar, Ladakh. Itinayo ito sa loob ng natural na kuweba sa taas na 3,855 metro at mula pa noong ika-6 na siglo. Ang ibig sabihin ng pangalan nito ay Cave of Liberation. 70 monghe ang naninirahan dito ng permanente. Sa tag-init, kailangan ng 1 hanggang 2 araw na paglalakad mula sa pinakamalapit na kalsada. Sa taglamig, ang lamig ay maaaring bumaba sa -30 degrees. Kailangan nilang lumakad sa nagyayelong ilog para magdala ng pagkain at panggatong. Ang yak butter tea at lokal na pagkain tulad ng tsampa ang nagbibigay sa kanila ng lakas para sa panalangin at buhay sa mataas na lugar. Isang natural na talon ang nagbibigay ng tubig sa kanila. Kapag iniisip natin ang buhay ng ordinaryong tao sa mga lugar na ito, talagang namamangha tayo. Malayo ang paaralan, ospital, at modernong pasilidad. Laging naroroon ang panganib, gayunpaman, meron silang malakas na komunidad, matibay na ugnayan, at lubos na pag-asa sa kalikasan. May isang mahalagang bagay na unti-unti nating nakakalimutan sa modernong buhay at kitang-kita ito rito. Ang turismo ay nagdadala ng kaunlaran sa ekonomiya pero kasama rin ang panganib sa kultura at tradisyon. Ang mga lipunang ito ay nagpapakita sa atin ng dalawang muka. Sa isang banda, ang kahangahangang kakayahan ng tao na umangkop at ang matibay na determination. Sa kabilang banda, habang mabilis na dumarating ang modernisasyon, unti-unti nang nagbabago ang mga sinaunang pamumuhay na ito. Nagre-relocate ang mga gobyerno. Ang climate change at lindol ay lalong nagpapahirap sa mga lugar na ito. Ano ang mangyayari sa hinaharap? Sa pinakamainam na sitwasyon, mapangangalagaan ang mga kamanghamanghang lugar na ito sa pamamagitan ng sustainable tourism. Mapapanatili ng mga lokal ang kanilang kultura habang nakakukuha rin ng modernong kaginhawahan. Sa pinakamasamang sitwasyon, ang mga kahangahangang ito ng tao ay magiging ala-ala na lamang sa lumang larawan at kwento. Kaya mahalagang kilalanin ng mga bansa sa mundo ang mga lugar na ito bilang heritage sites at bigyan ng suporta. Mga kaibigan, tinatanong tayo ng mga kwentong ito, hanggang saan tayo handang lumayo para lang maging ligtas? O ang tunay na makabuluhang buhay ay ang harapin ng mga hamon ng may matinding determinasyon? Habang tayo ay patuloy na tumatakbo patungo sa modernidad, paalala sa atin ang mga taong ito. Kung sapat ang lakas ng ating kalooban, kayang-kaya nating lampasan ang anumang hamon. Alin sa 3 lugar na ito ang pinakanakaantig sa inyo? O may kilala kayong ibang kahangahangang baryo sa mundo? Ikomento ninyo. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, i-share ninyo para marating pa ng ganitong mga kwento ng tao ang mas maraming buhay. Hanggang sa susunod nating kahangahangang paglalakbay. Maraming salamat.